Malago kayo. Hindi po rin mama aming malago lang. Wala meron yan. Kaskarat meron yan mo po yung mama amin. It's not being conceited. Kapag etang mo po biyasan paglarang. Yan ay kaya niya at magagagutan mo ang pamagasan. At itong burihin kong tangke sa kanan, parang meron. Yan yung panahon ay, can we truly trust anyone in a world filled with broken promises and disappointments? Malakit tama kung kaya tao kapagkatiwalang tao. Although na kayo, nakalaping news na po. Beta mo pa kaya pigil ka tamo kaya po, kaya Facebook. Kaya mo nabalong namin ito. Pero sometimes, I remember kasi po kaya namin, may nga ko, suki na po ng JNT. Every day, yan din po rin JNT kaya Now, because of that, some people na talaga siguro yung pangadyayan ka. Alam kong in-order pero atindaran ng undermining. Kung hindi naman po nga din, kaya din pala eh. Alam mo na yung malugot. Yung minayaw kasi ako ng kalsalita. Kasi dyan pa yung yapakin kami, mag 44 years na yung kaya kami eh. Kanabi. So, kung mo rin na yung pera, na maus, bayaran na sa matibag-bili ka ng magpaluwa. Anak man po in-order, potong bustin eh. Kapal po po na, iba-iba, scam na kayo naman. Itang charcoal toothpaste, Colgate siya. Paano yung 3 times nung deliver ka na ng mantika? At ikaw na, yung klaseng charcoal Colgate eh. And it was 890. Nakabisado mo na yung presyo. Imagine that. Yan, pumupik pagmula na rin natin. Natural. Kaya kayo. Ay, kung mapermisyon. Ba't yun? Ano sa akin? Kaya mo paano? Nino rin ang pagkatiwalaan tayo. Yan yung panahon na yun. Kaya talang po lalahatan. Pero, especially rin politician. And we trust them. Ay po. Imagine, ingandang yaya yung balita, makalungkot. Pero dapat natin punta na kung saan dapat nakikinama ang bayan. And yet, napupunta lang mo sa kondo. Nauso ko ngayon, hindi na yung vault bangko. Condominium room lang po, retang kaya kapako. Huling yan naman ito. Siguro na tayo parang pera. Naman po siguro magkasya kayo kaya karakal ito. Sino prana? Billions and trillions of pesos. Like that. There are some questions na nilalas kayo sa kanya. May kamusta na ng Pino? Yung mga kanya na sa question. But I do believe God is good all the time. God has a plan in everything because He's a perfect God. At hindi nga po plan. There is always goodness in everything. Kasi po, kapag kayong mga tao may ginawang hindi maganda, eventually, marirealize nila yun. And then they can compare themselves to some people na maayos ang ginagawa to what they're doing. At ang nangyayari, nagpapalo sila. But the problem sa mga tao, napakahirap lunukin ang ego ng tao, yung pride. Isn't may illustration na during our younger days? Sino daw ang nakaupo sa trono ng buhay? Ang cross, o is God, is Jesus, o yung ego mo? Sino ang nagiging sa buhay? Yung spiritual life mo? O yung secular life mo na kung saan na parang mas kumikiral ang pride ng tao. You know, sometimes, ang hirap tanggapin ang katotohanan. Maraming totoo, tapos na masakit. But mindfully, we learn from that. Sabi nga ng mga kasabihan, we learn from our mistake and we learn from experience. At sana bilang Kristiyano, ganun din sana ang makikaisipan natin. Hindi ibig sabihin na kamali po tayo, kamali na, nakinig mo tayo.
Na parang bang wala nang future o kinabukasan. No. Ako po marami akong naging pagkakamali nung kabataan ko. Dahil Pastor Angel siguro, bago matwak ko kasi pinandilo ng Pastor Angel But anyway, yan po kasi nga nakalak ng bagyan, medyo, renga. Bali po anak kasi akin, you know why? Napansin ko, ang dami nating kabataan. Kaya sabi ko, ang church na to, lalakad tayo. Dahil nandiyan ang mga kabataan. You know, sa Amerika, yung mga churches, puro mga may edad na lang po makikita nyo, wala ang kabataan. Kaya namamatay ang mga church. Dito pag nakita mo maraming kabataan, buhay na buhay ang church. Lalo na't magaganda at gwapo ang mga kabataan. Naku! Sigurado, magmamana kay Pastor Leo. Si Pastor Leo po, may pone naman, Pastor. Minuli po sila pero may pone naman. Huwag na mamalaita ko. Talaga pong ako talagang magkasinta ko. Teka mo, Pastor. Tabalo ko na balo ay nangaman ng kilala yan po? Secret niya pa ako magpunta. Kasi niya pa ko kasi ako patagoy pa yung tao. Yan, pagpunta ko baka sakali. Well, doon sa ating pag-aaral, makikita mo, God's faithfulness. Do we understand God's faithfulness to us? Naintindihan mo ba na? Gaano katapat ang Diyos sa atin? Kasi may character ng Diyos God's faithfulness is an intrinsic part of His unchanging nature. Sasabi niya sa He is constant, steadfast, and loyal. Napaka-loyal ng Diyos. Wala ka lang. You know, lahat ng mga bagay, dadating at dadating in His time. Kasi kung isa ng tao na iinip, gumagaling. Yan pala yung pangalinan, tungkol dyan kay Loto, kung kay Wedding. Siyempre na nakamampakiramdaman ng Diyos. O ito rin pangalinan, mapatay. Kaya po. Every time, sometimes when I speak in churches, sabi ko nga, huwag kayong matutulog. Kasi po, magdagang doreng at konteni. Lumamig tayo lalo. Baka po, antukin kayo, makatulog kayo. Alam niyo po, disadvantage ng nakakatulog sa simbahan. Pag po nakatulog kayo, nanaginip pa kayo, paglabas niyo po doon, magkakahanap pa kayo ng kubrador. At itatanong niyo, anong numero yung panaginip niyo? Di ba, lahat ng mga kubrador, may interpretation sa panaginip yung number. Kaya sana huwag po kayong matulog. And then makikita natin, anong pangako ng Diyos sa atin? His promise of unwavering commitment that never fail. He never fail. Pag pinangako ng Diyos, dadating at dadating. His love and mercy are steadfast and endless. Pag makikita natin sa biblical examples. Dami. Like si Noah, the promise of preservation of its judgment. Kay Noah. And then kay Abraham, the promise of a great nation and blessing. Imagine, ilang taon na si Abraham during his time. Pero ang pangako ng Diyos, tinupad niya. Ang Israel, deliverance from Egypt, and a homeland. Siguro iba nagtataka, ang dami mong India sa Israel up to now. Pero nananalo pa rin, talib po ng Israel. And it keeps on winning. You know, they are God's chosen people. And then David, the promise of an eternal kingdom. Imagine, ang daming pinagkaanan ng David. Pero pinangako ng Diyos sa kanya. Actually, natupad at ikalang din. Number 2, God's faithfulness demonstrated in Jesus Christ. And then number 1 is fulfillment of promises. Jesus is the culmination of God's ancient promises. Pinangako na dadating ang Messiah. Dumating. And then next is the embodiment of faithfulness. Jesus perfectly reflects God's faithfulness in His life, ministry, death, and resurrection. And then of course we have what we call the assurance of faithfulness. And
the assurance of eternal hope. Yung pag-asa. Na habang buhay ka, may pag-asa. Lalo na, alam niyo po, maraming pagsubok na dumating sa buhay ko. Palaging sinasabi ko sa wife ko, huwag kang bibitaw sa Diyos.